Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan. Ayan, isang mapagpalang umaga, bayan ng Brooks Point, lalawigan ng Palawan. Ngayon po ay napaka-espesyal na araw para sa atin dahil nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang ating makapanaya muli ang nag-iisang IPMR ng bayan, ang Indigenous People Mandatory Representative ng bayan ng Brooks Point. Samahan niyo po akong i-welcome. Walang iba kundi si Ma'am Nerelia Pacaldo. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa inyo, Ma'am. Isang mapagpalang umaga, Ma'am, sa ating lahat. Batiin ko muna po si magandang umaga si Mayor Cesario Benedito, ang ating Vice Mayor Attorney Mary Jane Feliciano at aking mga kasamahan. Di ko na po isasayin sa Sangguniang Bayan member at lalong-lalo na po sa aking kapwa katutubo sa 18 barangays. Magandang umaga po. Ayan, Ma'am. Kami po ay nagpapasalamat sa pambihirang pagkakataon po nito na alam po namin dahil ngayon po ay buwan ng mga katutubo, alam po namin kung gaano po ka busy yung schedule niyo, Ma'am. Ayan. So, hindi na po natin patatagalin. Ang una pong katanungan ay, maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano po ang primary responsibility ng isang Indigenous Person Mandatory Representative o IPMR? Thank you, Ma'am, sa magandang katanungan. Ang pinaka-primary responsibility ng Municipal IPMR para sa akin, ang pangunahing responsibilidad ng isang Municipal IPMR ay pagiging aktibo sa pagdalo sa regular social na special na session dahil doon malayang may lalahad ang mga programang naukol para sa makatutubong aking representa. At higit sa lahat, masiguro ang lahat ng nilalaman ng IPRALO o Batas Katutubo, Republic Act 8371 o Batas ng Pangkatutubo na naipapatupad sa bayan kung saan ako ay napiling representante. Yan, talagang napakahalaga po ng role or ng isang IPMR dito po sa ating bayan ng Brooks Point. Lalong-lalo na inirepresento niyo po, Ma'am, yung mga katutubo natin sa bayan. Ayan. So, pangalawa naman po, kumusta naman po ang samahan ng mga IPMR ng barangay sa bayan? Magandang katanungan yan muli, Ma'am. Masasabi kong maganda at maayos naman ang samahan sapagkat nakita nating very cooperative at sila ay aktibong sumusuporta sa mga programang ating pinapatupad. Lahat ng ito ay para sa kapakanan at ikakaginhawa ng ating kapwa katutubo at aking representa. Ayan. So, pangatlong katanungan, Ma'am. Bilang representative ng mga kababayan nating katutubo, paano nyo po ginagampanan ang inyong tungkulin? Magandang katanungan yan muli po. Bilang representante, sinisikap nating bawat barangay ay ating binibisita upang alamin ang kanilang mga sitwasyon maliban sa regular na pagpapulong na kasama na naisagawa kasama ang mga barangay IPMR upang mas malaya naming matalakay ang mga kalagayan ng aming mga kapwa katutubo na rinirepresenta. So, ayan po. Maaari niyo po bang ibahagi sa ating mga tagapakinig kung ano-ano po ang mga accomplishment ng inyong opisina sa nakalipas na buwan sa loob po ng inyong termino? Ay, excited akong sagutin yan, Ma'am. Mas maganda nga na pagkakataon na ako po ay interview dito para po din malaman ng kapwa ko rin katutubo at iba pang mga sinakupan ko na. Kasi po dito sa munisipyo ng Brooks Point na may 5 klaseng katutubo. Tulad ng kaming mga Palawan, Cagayanin, Cuyunin, Agutaynin at saka Mulbog. Para po sa kanilang kaalaman, narito po ang ating nagawang mga naisulog na mga resolution sa ordinance.
Tulad po nung una po ay may approve ordinance po tayong naipipresenta. An ordinance granting a quarterly incentives allowance in the amount of 500 pesos each to all the traditional leaders or panglima o Palawan tribes of the municipality of Brooks Point. Ayan po. Ito po ay yung mga insentibo na mga qualified panglima. Sa amin po kasi mga panglima ay nagbibitsara. Yung kaming mga katutubong Palawan ay lumalakad lang madalas para lang po maayos yung mga problema na naming kapwa katutubo sa 16 barangays na may katutubong Palawan. No? Although po ay 18 barangays, pero sa ngayon, ang mas marami po ay 16 barangays. No? Opo. So, ang insentibo po kaya nasabing qualified panglima ang makaklaim. Kasi una, kahit po siya ay nagpiperform na ng bitsara o yung sinasabi namin aming customary law, pagbitsara yung pagsisitel ng problema ng mga kapwa namin katutubo, ay kahit po siya aktibo, pero pagdating po doon sa NCIP, hindi naman siya validated, isa po doon sa requirements, ayod po doon sa approved ordinance. Paano po ba maging validated panglima? Sila po ay magsasabit na tinatawag na genealogy. Sa NCIP, parang siya, yung family tree. Yun po yung unang requirements. Ang ordinansa po na ito ay, ang approved ordinance na po ito ay mayroong requirements at qualifications. So, qualified po dyan yung panglima na aktibo, na panglima na nagbibitsara siya, na 3 taon pataas. Opo, ayun po dun sa ordinance, 3 taon pataas. At yun po ay is-certify ng punong tribo na katunayan siya ay aktibong nagbibitsara o nag-ayos ng problema ng kapwa naming katutubo. Pangalawa, si-certify ng barangay captain na katunayan yan ay panglima niya sa kanyang barangay at wala pong tinatanggap na insentibo. Ayun po dun sa approved ordinance. Tulad po ba ng mga panglima na kinukuha rin sila ng barangay captain na lupon, tanod, sila po ay mayroong tinatanggap na insentibo. So, sila po ay hindi qualified. So, isa pa na makukwalified ang isang panglima na sa insentibo, ang importante po doon, yung mayroong accomplishment report din. Opo, mayroong gagawing accomplishment report, yung quarterly accomplishment report. Siyempre, kung mayroon pong accomplishment, ay mayroon pong attendance. Opo, ayon po doon sa requirements po ng pag-claim ng kanilang insentibo. Opo, yan po ay quarterly yung kanilang tatanggapin. At yun po yung mga qualifications, requirements, saka mayroon pong qualifications. Opo. Opo. Sunod po, pangalawang ordinance, approved resolutions, yung pag-request sa resolution requesting the National Commission on Indigenous People in NCIP Regional Director Dr. Mary Grace Pasqua for the urgent issuance of certificate of affirmation of the newly selected barangay IPMR. Kasi po, may napili na pong barangay IPMR, bagamat matagal po silang nabigyan ng kanilang kuha, yung certificate of affirmation. Ito po ay approved resolution at na-implement na po. Pangatlo po, ang ating naisulong na features, yung ordinance, approved ordinance, ordinansang nagtatakda na dapat nakasalig o nakasalin sa salitang Pilipino ang lahat ng transaksyon o certification sa kasunduan, impormasyon at iba pang mga sensitibong usapin na kung saan ang kasangkot ay mga katutubong Palawan o individual man, samahan o organisasyon at korporasyon sa bayan ng Brooks Point, Palawan. Kasi po, naisip ko, nagawa ko ng ordinansang ito, kadalasan po ang kapwa ko katutubo at kami mga katutubo po ay naluluko. Halimbawa, sa bintahan ng lupa, sa amount, kung magkano na yun, anong pangusapin, pinapipirma na lang, naluluko din.
sa halip na yung sanla, ano pala, napirma nila pagbinta na. Tapos sa certification, yung may mga dapat po na maintindihan ng kapwa ko katutubo, kung ano po yung kanilang pinipirmahan, kung kaya't mas maganda nakasalig sa salitang Tagalog. Sunod po, pang-apat, no? Ordinansa na magtatag ng posisyon ng desk officer para sa mga katutubong mamayan sa mga pampublikong pagamutan o ospital dito sa bayan ng Brooks Point. Kasi po yung naisip ko, madalas na nahihiya yung kapwa ko katutubo sa pagamutan o sa ospital na di nila alam kung saan sila magtatanong. Kami po kasi mga katutubo ay mahiyain. Madalas lang kami hindi makapaglapit na pakita namin na parang ano ba kami, na mahiyain talaga. Na kung saan sila lalapit ng kanilang pangailangan sa ospital o saan yung pagbayarin, saan sila pupunta. Mas maganda po mayroong desk officer na kapwa rin katutubo na approachable para po hindi sila ma-discriminate. Opo. Panglima ay meron po tayong approved ordinance. Ito po ay sa co-author lang ako sa ordinance penalizing transactions, sale, transfer, or conveyance of ancestral domain lands. Yan po kasi madalas ang aming lupaing ninuno ay naibibinta rin at may bumibili, naibibinta rin, yun po ay pinagbabawal. Opo. So, pang-anim na ating naisulong na approved resolution ay yung tungkol po sa resolution strongly support the recommendation of Katutubong Palawan for yung magbabantay po sa representative in Mount Mantelingahan Protective Landscape o sa MMPL. Yun din po ang isang approved resolution. Pang-anim, mayroon po tayong approved resolution. Resolution earnestly requesting Honorable si Chavez Alvarez, Congressman, 2nd District of Palawan, to allocate funds for the procurement of service vehicle for the mobilization of indigenous cultural communities o ICCs o IPs in the municipality of Brooks Point. Naisip ko po na kailangan kong gumawa ng resolution dahil minsan po may emergency, yung kapwa ko katutubo, may mga problema sila, kung saan-saan pa sila manghiram ng sasakyan. Lalo na po ngayon, malapit ng IP Man celebration, yung paghakot, sundo at hatid ng mga kapwa ko katutubo ay naghintay lang sila kung kailan sila sunduin, kung kailan sila mahatid. Maliban dyan, kung may mga karamdaman, yun po sana meron din kaming sariling sasakyan. Sunod pa po, pang-walong resolution ating naisulong. Resolution requesting the Department of Environment and Natural Resources o DNR, Brooks Point, to settle land dispute with the stewardship contract. Doon po kasi sa Barangay Kabangaan may problema na kailangan ipaayos po sa DNR kanilang stewardship. Yung kumbaga yung timberland tapos na-applyan ng stewardship ay nakakaproblema. Kaya po paayos at napaayos sa DNR. Ito po ay approved at resolutions. Pang-siyam po, mayroon din tayong naisulong na resolution at ito po ay approved din, na-approve na rin. Isang resolution na umihiling sa punong bayan Honorable Cesario Benedito na maglaan ng pundo para sa pagsagawa ng kalangbanwa sa siyam na barangay. Kasi po out of 16 barangays, mayroon pa pong siyam na barangay na walang kalangbanwa. Sa ngayon po, ito po ay dahil approved resolution, aprobahan na po, mayroon na pong na-implement sa pamamagitan po ni Mayor ay out of 9 ay may 2 na pong na-implement yung Barangay Mainit, yung sa relocation ng Barangay Mainit, at mayroon na rin po sa Barangay
Pangubilyan, Sitio Mati. Ayun po, mayroon na ring napatayong Kalangbanwa doon sa relocation sa Mati. So, out of 9, meron pa pong 7. At ayun po ang mga, ayun po doon sa 9 approved resolution na Kalangbanwa, ang hindi pa po napapatayuan ay Barangay Samariñana, Barangay Imulnod, Barangay Kalasagen, Maasin, Mambalot, at Ipilan po. Yun na lang po. Pero yung susunod naman po, sinabi naman ni Mayor na unti-unti natin ipagawa. Sana tayo. Pang-10 po na nating naisulong na measures. Ito po ay approved resolution. Ang resolusyong ito ay naglalayong ang kahilingan kay Mayor, ating mahal na Mayor, si Sari Benedito, na maglaan ng kaukulang halaga para sa isang araw ng pagsasanay at seminar na nagmumula sa Department of Interior and Local Government, DILG, para sa bagong luklok ng mga barangay PMAR sa 10 barangay na sakupan ng Brooks Point. Yan po, para po ma-orient din sila ng DILG kung paano po na sila, kasama rin po kasi sila sa Sangguniang Barangay. Tulad po namin, kasama rin po kami sa Sangguniang Bayan. Para po matuturin sila. Excuse me po. At pang 11 po, approve resolution urging the local Chief Executive Honorable Mayor Cesario Benedito Jr. for the full implementation of Sangguniang Bayan Ordinance number 2022-32, also known as an ordinance giving 1% royalty share for the indigenous people from the revenue collection of Brooks Point water system in the municipality of Brooks Point, Palawan. Ayan po. Ang royalty share na ito, dahil po galing yan sa lupaing ninuno, diyan din po yung pundo. Kaya lang, meron naman po siyang requirements na kailangan, una, magkaroon muna ng tinatawag na IPO, Indigenous People Organization. Ang alam ko po, mayroon na rin po sa per barangay, yung sa municipal level na lang po. Para po, at sunod po na requirements ay gagawa muna po ng pagpaplano, yung CRDP, Community Royalty Management Plan. Ayan po, narindi naman po diyan, sabi nila na yung pundo para po maibigay na sa mga katutubo, ngunit hindi po ito cash. Kaya nga po mayroong pagpaplano, sinasabing CRDP, kung ano pong livelihood ng kanilang gusto, ng kanilang plano sa kanilang barangay. Opo, yung kanilang kabuhayan. At ito po ang pinaka-exciting, itong number 12, pang 12 na ating nagawang ordinance, tungkol po sa dorm, IP dorm, sa estudyante ng PSU. Ito po yung approved ordinance na yung dorm na yan para sa mga IP student. Hindi lang po sa Katutubo Palawan, kundi sa tulad ng nabanggit ko kanina sa 5 tribo dito sa Brooks Point. Kasi po nakita ko, naawa po ako sa kapwa ko Katutubo na minsan sa layo ng kanilang barangay dahil gusto nilang mag-aral, hindi rin naman sila pwedeng makapagkuha ng boarding house. Kaya mangungutang po ng motor. At yung motor na yan, sa ilang buwan nilang ginagamit, ulan man yan, init man yan, o gabi, umaga sila alis, yun po ay malaking kapakinabangan para sa kanila. Pero madalas, kapag nahugot na, wala na silang masasakyan sa araw-araw ng kanilang pag-aaral. Kaya ito po ay, itong ordinansa na ito, approved na ito, hinahanapan na lang po ng mapapatayuan ng yung lupa na matatayuan ng dorm. Opo. So, ito po yung pang 13 na approved ordinance, resolution. Ito po yung tungkol dito sa darating na buwan ng Katutubo o IP Man Celebration sa October, ngayong buwan ng Oktubre. Ngayong buong Oktubre. Resolution ang encouraging government agencies, public and private schools to wear any ethnic attire, Palawan, Puyonon, Cagayanin, Agutayanin, and Molbog every Friday of the month of October in the municipality of Brooks Point. Ayan po ito,
Pero sa nakita ko pa sa school, si Sir Pat ay last year na imbitahan nila ako. Talagang ginagawa na pala nila yan every Friday. Nakakatuwa. Yung mga estudyante, mga pupils, nagsusuot sila ng traditional attire. Minsan na-invite nila ako, ang ganda, ganun pala. So, kaya ito sa mga empleyado, natutuwa din ako na nung Friday, na nagsuot na rin sila sa pamagitan ni Mayor. Pinirmahan niya yun at si Ma'am Luz ng ating HRMO. Ayan po. Sunod, natayuan ko rin po nung nakarang session yung tungkol po sa request na ma-qualified yung mga kapwa ko katutubo sa Sitio Mati na ma-qualified sila sa Housing Authority o sa National Housing. Kasi doon sa relocation na yun, doon na rin po yung mga katutubo na yun, pero doon sa housing, dahil meron silang sinusunod na patakaran, sa ngayon po ay sabi ni Mayor, wag lang silang umalis, doon lang sila. Kaya po nagkawa ako ng inyong lingkod ay gumawa ng resolution para po ma-qualified ang mga kapwa ko katutubo. Pang 14 na yung aking tinayuan na nakarang session ay magkaroon ng sariling tanggapan ang mga katutubo, lalo na po yung tanggapan ng Municipal IPMR. Para naman po na pagpunta dyan yung mga panglima, yung mga barangay IPMR, mayroon po kaming mapagmitingan at mayroon din silang mapupuntahan na hindi sila maligaw kung saan talaga, yun talagang yung para sa aming mga katutubo. Ganun po, oo. Ayan lang po sa ngayon ang aking approved ordinance at resolution. Magkasama niya ay nasa 15 ba yun kayo na? 14. Opo. Ayan, tunay nga na ito po ang ebidensya na gumagawa po ang nag-iisang IPMR ng ating bayang Brooks Point. Ayan, ako po ay talagang napukaw po yung aking attention doon, ma'am, sa isang resolution nyo po yung nagsusulong tungkol sa paggawa ng dorm para sa mga estudyante. Ordinance po na nagsusulong para magkaroon ng dorm. Yung mga kababayan po natin katutubo na nais mag-aral. Talagang napakagandang adhikain po ito para sa lahat. Lalo-lalo na sa ating mga katutubo na nais talaga mag-aral, ma'am. Talagang napakaganda po nito. Karagdagan pa po niyan, hindi lang po ito sa mga sinusulong kong resolutions, ordinance. Ako po ay nagkakandak rin ng monthly meeting with the barangay IPMRs para po pag-usapan doon kung ano pa yung mga programs at saka yung mga na-encounter na problema. At hindi lang po doon ang inyong lingkod sa monthly meeting ng mga barangay IPMR. Ako po ay pupunta sa mga barangay, napapamiting din, mag-uusap din kami ng mga panglima sa kanilang tribal o Kalangbanwa. Doon po kami nag-uusap, nagkukumustahan, yung 16 barangays na yan. Opo. At saka isa pa, yung kung accomplishment ng pag-uusapan, sama siyempre, yung pag December, ako po ay naghahatin mga food packs. Opo, sa mga barangay, sa 16 barangays na yan, sa mga panglima. Opo. At itong nakaraan lang, nung Christmas, ay nagkaroon po kami ng Christmas party with the barangay IPMR, saka yung mga panglima din po. Talagang nakakatuwa, ma'am, na marinig po sa inyo talagang hindi po napapabayaan yung ating mga katutubong kababayan dito sa Brooks Point. Ayan po, sa susunod po na katanungan, since nabanggit nyo po, ma'am, yung mga na-implement na, ayan, ano-ano naman po ang mga programa ng inyong tanggapan na nais nyo pang maisakatuparan bago matapos po ang taong ito? Magandang katanungan yan, ma'am. Sa ngayon, ang aking ay yung tungkol po sa tribal center o bahay pahingahan na madalas po mga kapwa katutubo kung mayroong pinaprocess ng mga papel, mga kailangan dito sa bayan, nakikita ko na diyan lang sila sa tabi nakaupo, nanigarilyo, naawa po ako. Pero yun po ay
napaalam ko na kay Mayor. Oo, yung plano ko na yun. Gusto niya. Kahit hindi naman kalakihan, kahit na simple po yung sa Katutubo, ay simpleng bahay tuluyan, pahingahan, para minsan umadalas yung mga pasyente ng kapwa ko ay hindi pa makauwi sa bukid, doon na sila magpapahinga. Meron silang pupunta doon sa registrar, kuha yung mga birth certificate, ay doon sila maghihintay. Hindi naman sila maging kawawa. At sila po ay tunay na mahiyain, lalo na po ako. Maraming salamat. Ngayong buwan po ng Oktubre ay inaasahang magkaroon ng pagdiriwang ng Indigenous Month. Ayan. Ano po ang dapat naming abangan, lalo-lalo ng mga mamamayan po ng Brooks Point sa pagdiriwang na ito? Ayan po, marami pong dapat abangan dyan. Dati, ito po ay pangatlong IP Month celebration na, ngayong ika-27th anniversary. Dati po, kung anumang mga aming mga palaro ng mga katutubo tulad ng tarok, yung sayaw na tarok at palaro ng mga kadang-kadang, tulad po rin po ng mga santik at iba pa po dyan, yan ang magandang abangan. At lalo na po ngayon, may karagdagan na kailangan may presenta po yung lahat ng mga katutubong nakapagtapos, lalo na po sa katutubong Palawan, at sila po ay talented, magaling sila magkanta at sumayaw. Ayan po. Ayan po ang venue, hindi mo nandyan ngayon sa Octagon, maiba, doon po sa New Terminal, sa Pangubilian, sa Paratungon po, sa October 29 po. Ayan, narinig niyo po kung ano po yung dapat nating abangan sa celebration po ng Indigenous People Month ngayong darating na October 29. Ayan, sa ika-7 katanungan po natin, ma'am, bilang isang IPMR ng ating bayan, mayroon po ba kayong mga challenges o pagsubok na ikinakaharap sa inyo pong tungkulin? At paano nyo po ito, ma'am, na-overcome? Bilang isang municipal IPMR, tunay na marami po tayong hinaharap na challenges. Katulad po ng issue sa mining, pagmimina, na kung saan kailangan nating lumagay sa pagitan ng anti-mining at sa pro-mining. Dahil pareho po, kung sabihin ko na kakampi-kampi, ayaw po ng kampi-kampi at ayaw po ng grupo-grupo. Kung sabihin ko, ayan pong kasing pro-mining, meron naman yan pang kapwa ko naman katutubo. Sa anti-mining, kapwa ko naman katutubo. Nasa gitna lang po ako, para lang, nandyan po ako para sa mga kapwa katutubo, para kung ano man po yung kanilang pangailangan at ipaglaban ang kanilang karapatan. Opo. At yan pa po ay dahil sa parehong may katutubong involved sa magkabilang panig, na kailangan ko pong protektahan ang kanilang mga kalagayan. Sa kalagayan po bilang IPMR, at the same time na SB member o miyembro ng Sangguniang Bayan, madalas may mga pagkakataong magkakasabay ang activity. Dahil po ako bilang IPMR ay hindi lang po sa LGU, sa IPs, ako po minsan ay nagkakasabay-sabay yung meeting ko, 4 na meeting sa loob ng isang araw dahil may patawag ang NCIP activity. Meron din po natural, dito po ako sa LGU at meron mang problema sa IP, kailangan po yun na kakayanin ko po. At tanong po ninyo kung paano ko na-overcome. Dahil masaya po ako sa trabahong ito. Hindi po ako nakakaramdam ng pagod o hirap. Kaya po yung dahilan na na-overcome ko yung mga challenges na yan. Ako po, habang nahirapan, habang dumadaan sa mga pagsubok, ay mas lalo po akong na-challenge. At unang-una po, siyempre, kapit lang ako sa Panginoong Diyos. Po. So, napakabilis po ng ating oras, ma'am, na sa ating pong pagtatapos, baka po may karagdagan pa po kayong naisabihin sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan katutubo sa bayan ng Brooks Point. Sa inyo na po ang pagkakataon. Apo, maraming salamat po sa pagbigay mo ng pagkakataon. Una-una po, pasalamat muna ako sa ating mahal na mayor, si Cesario Benedito, sa ating Vice Mayor, Attorney Mary Jane Feliciano, at aking mga kasamahang SB members sa Sanggunian, hindi ko na po maisa-isa. At lalong-lalo na po sa kapwa ko katutubo na laging masaya. Kung ano man pong ating pinagdadaanan ng pagsubok at kalungkutan, dapat po tayo maging matibay at lagi lang po tayong tumawag sa Panginoon. Ayan, muli po, maraming salamat Ma'am IPMR, Ma'am Nerelia Pacaldo po para sa
pagpapaunlak muli dito po sa aming programang Talakayang Bayan. At naway po ay may sa katuparan niyo po lahat, ma'am, ng ninanais at adhikain niyo para po sa mga katutubong kababayan po natin dito sa Brooks Point. At naway, amin pong hinihiling na hindi po ito ang pangalawa na po ba? Ayan, muli po na makapanayan po namin kayo. Dahil nais po namin talagang marinig yung mga programa na para po sa ating mga katutubong kababayan. Ayan, muli po isang mapagpalang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga. Maraming salamat po. Talakayang Bayan. Masusing pag-uusapan ang mga programa at proyekto ng bayan. Talakayang Bayan. Ilalahad ang mga plano at direktiba ng pamahalaan. Pag-aaralan ang bawat anggulo ng sitwasyon. Lilinawin ang bawat issue. Magbibigay ng matalino at makabuluhang talakayan. Talakayang Bayan.